Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron nag-request sa akin na i-analyze daw itong video ni Haunted PH, no? Yung gumamit sila ng necrometer. Necrometer parehas lang ata 'yun ng ng necrophonic. Yung ginagamit nila Kuya Red, 'di ba? So ako, may sarili ako opinion tungkol sa mga software based na instrument sa pag-ghost hunting. Pero bago lahat mga kababayan ko, no, meron akong gustong magandang tanong sa isang grupo nila Sir Noriel, 'di ba? So ito yung nakalagay do sa sabing gano'n ni Sir Noriel. Sabi ni Johnny Kell, isang skeptic paranormal investigator, madalas sa mga ghost hunter ang gumamit ng EMF meters, thermometers na nakaka-detect ng malamig na spots at mga wireless microphones na nagtatanggal ng background noise na ginagamit sa paghahanap ng spirits na samantalang hindi naman talaga yon ang gamit sa mga equipments na yon. So parang ang sabi, yung mga EMF detector, EMF meters, thermometer, at kung ano pang gadget ay ginagamit daw sa pag-ghost. Hindi naman daw talaga yun ang gamit doon. Totoo naman. Totoo naman. Yung EMF meter ba, yung pagka-invento ba ng EMF meter, dinesign ba yun para makadetect ng ghost? Hindi. Dinesign yon para i-detect yung electromagnetic field kung malakas sa kapaligiran. 'Di ba? Kasi nga wala naman talagang, or meron man o yung mga nabanggit kasing equipment ay hindi naman talaga yan pang ghost hunting. Kaya lang yung mga mini-measure na mga yan ay involved sa manifestation ng multo. 'Di ba? Kumbaga, parang ganito yan, men, nilalagnat ka. Tapos, hindi, ganito, may infection ka, pero nilalagnat ka. Ang signs, ang symptoms kasi ng infection, lalagnatin ka eh. Or may mamamaga, swelling or mamamaga. Ay, swelling. Yun na rin yun, swelling at saka nilalagnat ka. Ngayon, iinom ka ng paracetamol or mefenamic acid. 'Di ba? Bakit ka iinom nun? Eh, hindi naman gamot sa infection ng paracetamol at mefenamic acid eh. Sa swelling at antipyretic ang at sa lalagnatin ka eh. 'Di ba? Yun ang kahit paracetamol na lang. Kasi analgesic din ang paracetamol eh. Pain reliever din naman paracetamol eh. Eh bakit ka iinom ng paracetamol? Eh hindi naman gamot sa infection yun. 'Di ba? Kasi yung lagnat at pamamaga ay symptoms lang yun. Ang ginagamot nun yung symptoms. Para sa symptoms yun. Para sa ghost hunting, pinaniniwalaan kasi na ang multo ay gawa sa electromagnetic field. May paniniwalang ganun. Kaya gagamit tayo ng EMF meter. 'Di ba? Nagigets nyo na ibig ko sabihin? Para kasi ang dating sa post na to, bakit ka gagamit na hindi naman talaga yun ng Parang ganito, alam nyo ba yung glutathione? Saan ginagamit ang glutathione? Pag sinabi nyo sa yung main purpose ng glutathione, kadalasan ginagamit yung pampaputi, di ba? Pero alam nyo ba na hindi naman talaga yun ang yun, hindi naman talaga para doon kaya inimbento ang glutathione. Para saan ang glutathione? Gamot sa atay yun. Para sa atay yun. Glutathione. Ang side effect lang kasi noon, pag na-cleanse yung atay mo at puputi ka. 'Di ba? Same concept dito. 'Di ba yung EMF meter, hindi naman talaga pan-detect ng multo 'yon. 'Di
'Di ba? Ang inaano lang naman kasi doon ah, yung traces ng multo. Kasi pag nandiyan ang multo, 'di ba? Nakakaramdam tayo ng chills, kaya kailangan ng thermometer. 'Di ba? Pinaniniwalaan na gawa sila sa electromagnetic field. Kaya kailangan kasi natin ng ng pan-detect eh. 'Di ba? Kailangan natin ng pan-detect. Yung thermometer, hindi lang naman temperature sa katawan ng dinidetect, no? Pwede rin sa weather. 'Di ba, men? Yun ang marami kasing mga bagay dito sa mundo na katulad nun nung hindi pa nauuso yung power steering fluid. 'Di ba? Yung sa power steering ng sasakyan. Ano nilalagay doon? ATF. Automatic Transmission Fluid. Hindi naman pang power steering 'yun. 'Di ba? Ngayon meron na yatang power steering fluid eh. 'Di ba? Hindi naman porket bawal nang gamitin yung mga 'yan. 'Di ba? May kinalaman pa rin naman eh. 'Di ba? Let's say wala kang sinturon wala kang sinturon, nalalaglag na yung pants mo. Kumuha ka ng lubid. Tinali mo. Wag mo na bang gamitin 'yon kasi hindi naman ginawa ang lubid para gawin mong sinturon, 'di ba? Hindi ko naiintindihan yung mga ganito yung alam mo 'yon. Anyway, nasa kasi 'yun eh, nasa paggamit mo 'yun eh kung paano mo may establish yung isang bagay. 'Di ba, men? Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo dito sa video ni Haunted PH. So, gustong sa akin yung opinion ko tungkol dito. Hindi naman debunking itong gagawin. Yung opinion ko. So, ang ginagamit kasi nila Haunted PH dito, mga kababayan ko, yung necrometer. Namin. Sa ngayon, parang zero result tayo. Zero result daw. Ilang beses namin tanungin kung anong pangalan, hindi sumasagot. Binasa ko yung description nitong necrometer. Basically, siya eh. Parang hindi parang eh. Parang same siya sabagay parang same siya nung ginagamit nila Kuya Red. Yung hindi necrophonic. Same sila nung necrophonic. Kasi nabasa ko dito sa mismong product description nung nakalagay dito Ghost Seeker Necrometer yan eh. Necrometer Ghost Seeker 2.1. Nakalagay dito kasi Ghost Seeker generates random speech sounds within the app itself. So meaning within doon sa app niya, may word bank na doon, may sound clip na doon, may speech sounds na nakalagay nag-generate siya ng random speech sounds within the app itself. 'Di ba? Meron ng preloaded doon sa loob ng app. Ngayon, para ma-access 'yon, yung speech sounds doon sa loob, kailangan ma-trigger siya ng electromagnetic field daw. Talagang random lang talaga. 'Di ba? Ayan nakalagay, Ghost Seeker facilitates spirit communication by measuring energy fluctuation and employing known method spirit communication, blah 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 blah. Kasi pinaniniwalaan kasi ang ginagamit kasi doon yung sensor ng cellphone. Parang ganyan din yung ghost tube eh. 'Di ba? Yan din ang logic behind sa ghost tube kasi nga ang cellphones natin nakaka-detect ng nakaka-detect siya ng electromagnetic field. Bagamat hindi niya naman mame-measure ng accurate, na debunk na natin before yan eh. Hindi naman siya nakaka-measure ng accurate reading ng electromagnetic field. Pero nakaka-detect siya ng electromagnetic field. At yung fluctuation nun, yun ang magiging hudyat sa application para magbuga ng words. Di umano. 'Di ba? Kaya nga yung paggamit ng necrometer, with all due respect sa mga ghost hunters, pati Twin Paranormal kasi gumagamit din ng ng application na spirit talker eh. Yun kasi mga pinaggagagaya nila Kuya Red eh. 'Di ba? Sila Sir Rib din gumagamit din ng ghost tube. Basically,
yun din kasi ang triggering system ng ano ng mga applications na yan. Ito naman sa akin, ang opinion ko, kaya hindi ako nagtitiwala sa mga application. Kasi yung mga ibinubuga niyan ay preloaded na. 'Di ba? Kung 500 sound clip ang nandyan, yung Necrophonic kasi, ang nakaload doon, mga random syllables na sound clip. Pwede kasing ang naka-upload sa Necrophonic ay A, E, I, O, U, Ba, Baby, Bobu, Dade, Di, Dudu, Gage, Gigugu. Pag ang ginagawa kasi ng Necrophonic, layered yan na binubuga niya. At ikaw na lang ang bahalang mag-made up kung ano yung sounds na kalilitawan. Mas may thrill yan kaysa sa GhostTube eh. Yung GhostTube kasi, mismong word yung binubuga, ito mga syllables lang na nilalayer randomly. Na for me, wala namang wala namang kinalaman sa paranormal yon. Ang nagtitrigger lang kasi kaya sinasabi nilang may kinalaman sa paranormal, ang nagtitrigger lang kasi ng pagbuga, di umano ay yung fluctuation ng EMF. Na kung tutuusin, kung i-analyze mo, yes, let's say may multo na gumalaw sa cellphone, para mag-trigger na magbuga ng word yon. Pero mamimake sure ba natin na yung word na binuga ba nun ay pinili ba talaga ng multo yon? Yun kasi yung tanong dun eh. Or kung maipapaliwanag nyo sa akin ng maayos na talagang multo ang may cause nun, pwede ako maniwala kung maayos ang pagpapaliwanag. Pero as of now, tinitingnan ko, parang hindi talaga siya reliable na Na no offense sa mga ghost hunters, pati mga international, pag software-based kasi ang gagamitin mo, nandun kasi yung opportunity ng programmer na magsingit doon ng ng something na pwedeng pandaya eh. Pagka software lang, unlike yung mga analog na EMF meter, wala kang pwedeng pati yung yung spirit box. 'Di ba? Walang doon eh, walang way para ma-hack yun eh. Kasi mga analog yun eh. Pero pag software-based kasi, nagdidepende yan do sa pinrogram ng developer. Kung paano siya gagalaw. Nagigets yung ibig ko sabihin? Kaya for me, pero depende naman kasi sa paniniwala yan at sa credibility ng gagamit. Unang-una, lahat naman ng device, mapa-analog man yan o software-based, ay namamanipula lahat yan. For example, yung Spirit of the Glass, alam mo yung tinutulak-tulak doon, yung may bilog na isa Ouija board, yung tinutulak-tulak. Yung kasama mo, tulakin lang yun, mamamanipula na yun eh. 'Di ba? Ano pa ba yung mga dowsing rod? Dowsing rod. Yung gagamit nun, pag tinilt niya lang yung kamay niya ng slide, gagalaw din yun eh. Ayon sa kanyang kagustuhan eh. Ano pa ba mga equipment? Spirit box. Bagalan mo lang yung sweep rate nun eh. May masasagap na radio station yun na buong buo eh. 'Di ba? Alam mo yung nangyari kay LG, 'di ba? 'Di ba? Nasa rin yan kasi yan, darating din tayo dun sa gumagamit din. 'Di ba? Ngayon, yung sa software itself, kung tatanungin nyo ako, katulad nito ginagamit nila Haunted PH. Sa Iloco, ang Same ito nung kay Sir Riv. Gumagamit din si Sir Riv before ng GhostTube. Si Sir Riv. micrometer sa sangka settings, pwede ka kambal. 'Di ba? Yung kasi, depende pa rin yan. Kung sila Haunted PH ay mga sinungaling, hindi ko rin pwedeng panghawakan yung result nitong investigation nila. Kung sinungaling itong mga taon to. Pero kung sila Haunted PH ay isang tapat na ghost hunter na naniniwala at may faith doon sa ginagamit nilang application, hindi ko naman sila pwedeng akusahin na na namimeke sila. Nagigets yung ibig ko sabihin? Mga kababayan ko, kahit ba legit na spirit box yan eh.
Kung mga manluloko din lang naman yung mga gagamit nun, may marinig lang silang static na electricity, pwede nilang patungan niya ng two-way radio na nagsasalita kunyari. Di ba, men? Pagka, kaya lang, hindi mo kasi pwedeng husgahan dito yung yung naniniwala dyan. Maybe pwede ko i-explain ako mismo. Kung yung application ng pag-uusapan natin, necrometer, ghost tube, spirit talker, ano pa ba yung madalas na ginagamit? Necrophonic. Pare-parehas lang na software base yan eh. At nakadepende yan dun sa pinrogram ng developer nila kung paano sila aakto. 'Di ba? Kaya ako talaga, kung ako lang ang masusunod, hindi ko naman makokontrol yung mga yan, kung anong gagamitin ng mga yan. 'Di ba? Kung ako masusunod, sa totoo lang, hindi ako gagamit ng software-based. Ngayon, yung mga result ng mga yan, ng mga ghost tube, kasi may pinakita sa aking video din si Sir Rib before. Ghost tube to ha, ghost tube. Alam nyo naman, number 1 na kontra ako sa ghost tube. May mga accurate talaga nilalabas, yung pangalan talaga. Okay lang sana kung nagkataon isang pangalan eh. Pero ilang beses yung binugang pangalan na well, pwede naman mangyari yon, may na nagkataon. Pwede naman yon. Sa loto nga may tumatama eh. Doon pa sa Kaya lang, 'di ba? Nakita ko na based din talaga sa gumagamit. Kahit na biro mo REMPAD, ginagamit ng mga legit na ghost hunters. Nung ginamit ni Donsky, bumaba ang credibility ng REMPAD. 'Di ba? Analog 'yon, yung REMPAD. Pero dahil ginamit ni Donsky at kung ano mga kagaguhan ng pinagagawa doon sa REMPAD nila, bumaba ang credibility ng REMPAD. Spirit talker din, ganun din. Ginagamit din ng mga sikat na ghost hunters. Twin Paranormal, gumagamit ng spirit talker yon. Ginamit na nila Kuya Red. Parang, nagkakaroon tuloy ng, ginamit ni Kuya Red, parang, nagigas yung ibig ko. Nasa tao pa rin. Bandang huli, nasa tao pa rin. Depende sa pag-present ng evidence. 'Di ba? Pero personal kong opinion, ako mismo, pag software-based, ligwak sa akin eh. Kasi ayaw kong bigyan ng chance yung ayaw kong bigyan ng chance na makontaminate yung investigation ng pinapanood ko. Kung ako lang ang masusunod. 'Di ba? Pag software-based, para din naman sa Ghost Hunter yung suggestion ko na yun eh. Pag software-based kasi, nandun lagi ang pagdududa. 'Di ba? Although sa mga legit na devices, katulad ng sinabi ko kanina, namamanipula naman din, pero mas mababa ang risk nun na mapeke kumpara dito sa mga to na application. For me, kung anong magiging resulta niyan, I'm so sorry po yung mga gumagamit ng ganyan. Hindi ko kini-question yung credibility nyo as a ghost hunter. Pero for me kasi, yung mga gumagamit ng ganyan, hindi mo pwedeng i-confirm kung totoo o hindi yung resulta eh. Kasi software-based siya eh. Pero kung gusto nyong mabago ang pananaw ko dito, i-explain nyo sa akin kung paano nakakapamili ng yung multo ng word na ibubuga niyan. Di ba? Kasi nakalagay sa description nga eh. Bigla mamimili ng random sound clip yan. Di ba? Lalo na doon sa necrophonic. Lalagyan lang ng reverb at echo yon. Di ba? Wait lang may tao. So, ayun lang mga kababayan, May kasi. Dumating kasi itong binili ko, tinesting ko muna sa flashlight ko. Kasi muntik na mawala ito sa bahay na pula. Binigay kasi ni Sir Lance to eh. Tapos bumili ako nito na i-attach. Anyway, mga kababayan ko. Yun lang ako para sa akin, final ko. Bahala kayo, may kailangan naman kayo gamitin yan eh. Pero for me, pag software-based talaga yung ginagamit, hindi pwedeng i-verify kung totoo yun
yung result o hindi. 'Di ba? Kasi may pagdududa pag software-based eh. May kalayaan kasi yung, katulad ng sinabi ko kanina, no? May kalayaan yung programmer nito na i-program yung app na yan sa manner ng gusto niya, hindi sa gusto ng multo. Simple lang yun, ano? Pero kung gagamitin yun, di gamitin nyo. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Yun ay opinion ko lamang. Opinion yun. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Sayang papawin, may boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag, katotohanan ng kanyang hudya.